araw po sa inyo lahat mga ma'am, sir, mga boss, at welcome again sa ating vlog. So for this episode po natin, andito po kami ngayon sa bayan po naman ng Gimba, Nueva Ecija, at meron kaming ipapakita po sa inyo na property po dito. Ito po ay meron pong sukat na 1 hektarya. So 1 hectare po ito na agricultural lot po siya na rice field. So, papakita ko po sa inyo, explain ko na rin po at sasabihin ko yung mga detalye ng property na ito. So, ayun po, ipapakita ko po sa inyo itong property na ito. Ito po ay, ulitin ko po sa inyo, 1 hektarya po ito na rice field, agricultural lot po siya. At ang maganda po dito ay sementado po yung kanyang daan, 2 lane. Ito po yung farm to market road at yan naman po yung barangay road. So, sa ngayon po kasi ay kakasemento kaya meron pong harang. At na ilang kilometro lang po ang layo po niya sa town proper ng Gimba. Siguro nasa mga 5 kilometro, baka wala pa. At may internet connection na rin po dito. Tapos yung power line siguro mga nasa 200 meters po, or pwede naman po kayo kumuha doon sa makabahayan po doon. So ito po yung property na ibinebenta. Simula po dito sa Pilapil na yan, diretso po yan at hanggang doon po sa Pilapil na dito. Siguro ang tansya ko po, estimate ko po sa kanyang frontage na sa mga 30 po siguro. Sabihin natin 30 more or less yung kanyang entrada. And, so, hanggang dito po, oh. Ayan. Hanggang dito po yan. Diretso po. Dito sa part na ito eh. Ayan, diretso po yan. At meron na po siyang deep well. Yung kubo po na yan, meron pong deep well po yan. At yan po yung source of water po nila o patubig po nila sa kanilang palayan. Tapos diba alam ko may irrigation to. May irrigation to diba? Sa dulo. O sa dulo po ng property meron pong irrigation. So dalawa po ang source of water po niya, deep well at yung irrigation po niya. At ang presyo po ng property nito ay 2.3 million. Yun po sa source po namin. Dahil sa property po nito ay meron pong naglapit sa amin para ibenta daw po namin. Ayan, try daw po namin ibenta baka sakaling mahanapan daw po namin ng buyer. So yan po yung frontage po ng property. Nasa mga 30 more or less po ang kanyang entrada at mga ilang metro lang din ang layo niya sa barangay road. At ang kapal nga po ng semento po nung kanyang farm to market road. So nakaalong farm to market road po siya. At kahit kotse nga po makakapunta po rito, hindi po siya mahirap puntahan. Kaya sa mga naghahanap po ng ganitong property na rice field, sa mga mahilig po magtanim ng palay, baka ito na po yung hinahanap nyo. At ang maganda dito ay medyo may kamurahan pa po yung kanyang presyo, dahil ang bayan po ng Gimba ay isa na rin pong ano po ito, class A municipality. Kaya medyo mataas ang ano po dito, ang presyohan na po ng properties pero ito naman po ay nasa saktong price pa lang po siya. So ito po yung kanyang deep well. Ayan, wala nga lang po makina pero pwedeng lagyan ng makina yan para at least as a source of water nyo po kung sakaling walang laman yung irrigation po ng property nito. So may kubo na po siya. At ang maganda rin po dito, pwede rin po kayong magtanim pa po ng ano dito, mga gulay o kaya yung mga fruit bearing. Kung ayaw nyo pong tamnan ng palay, pwede na po itamnan ng mga fruit bearing o ano po, mga at ano mga gusto yung itanim po. Ayan, wag lang yung po mga nabubuhay sa sa mga malamig na lugar. At dito nga po ay estimate ko po na inaani po nitong property na ito pag sa palay sa hektarya po, kapag depende naman po yan kung anong ano. Pero kung sakaling hybrid po itatanim nyo, baka ani po ito ng mga 200 mahigit. Pero pag mga inbreed naman o mga ano po, estimate ko siguro mga sa 100 mahigit lang po siguro. Ayan, dahil maganda po yung kanyang lupa. Tapos tignan nyo po yung kanyang damo sa kanyang pilapil kung gaano kaganda. Ayan, green na green dahil nag-uulan na rin naman na po dito sa aming probinsya, dito sa bayan, dito sa Nueva Ecija. At kapit bayan lang po namin ang bayan po ng Gimba. So uulitin ko po sa inyo, ito po ay agricultural lot po siya na 1 hektarya po more or less yung kanyang sukat ayon po sa source po namin. At sabihin ko nga po sa inyo ulit,
ulitin ko po, nakadepende lang po kami sa sinabi po ng source po namin sa property na ito. Ayan, about sa obligasyon naman po, ayun nga po sabi sa amin ng presyo 2.3. Kausapin na lang daw po natin si seller about sa mga obligation, kagaya po ng capital gain tax, tapos yung transfer of title, relocation survey, pag-usapan na lang daw po natin. Ayon po sa source po namin, pag gusto yung kausapin yung may-ari. So, panoorin nyo rin po yung kanyang drone video para makita nyo po yung kanyang boundary, pero estimate lang boundary po yun. Tinatansya lang po namin dahil ang makapagsabi lang po talaga ng kanyang boundary ay ang ating geodetic. Yan, kailangan po ating mag-conduct po dito ng relocation survey para malaman po natin yung exact boundary at i-base po natin kung ano yung description po ng title. Ayan. Sa Maynila siguro mga 3 oras o baka wala pang 3 oras ang biyahe. Dahil ang mga po exit na papunta po rito, pwede kayong mag-exit po ng either Pura o pwede ng Pura naman po mag-exit Pura or Victoria. Kung Victoria po, ang meet up place na lang po siguro sa mismong town proper na lang po. Ganun din po sa Pura. Pero ang maganda po itong suggestion po namin siguro mga Pura exit na lang po dahil medyo malapit-lapit na po kasi yung Pura po dito sa property kaysa sa Victoria. So Pura exit, tapos siguro sunduin na lang po namin kayo kung sakasakali sa Pura exit para maipunta po namin kayo dito sa property na ito. Yan, ulitin ko po, 1 hectare po ito more or less, rice field, agricultural lot, at ang presyo nga po ay 2.3. At kung tinatanong nyo kung negotiable, nakadepende na po yan sa mismong may-ari ng property. Siguro negotiable pa naman po yun dahil yun nga po ang sabi po sa amin ng aming source kung magkano ang presyo, 2.3 daw po. So naka 2.3 po sa amin, wala po kami overpriced po dyan. Sinasabi ko na po sa inyo totoo, nakadepende po kami talaga sa mismong may-ari. Kung sa mismong aming sa aming mismong source, kung kami po ay nakadirect sa may-ari, talagang sasabihin po namin talaga yung eksaktong presyo po ng property. Ayan. Kung may mga ibang katanungan po kayo regarding po sa property na ito, tawag na lang po kayo sa akin. At pasensya na po, hindi ko po mapuntahan yung pinakadulo. Panoorin nyo lang po yung kanyang drone video para mapuntahan nyo po makita nyo po yung bandang dulo po niya. So, kung may katanungan, tawag lang po kayo. At kung gusto yung puntahan tong property na ito ng personal, sasamahan po namin kayo, mag-schedule lang po kayo. At sa mga bago pa lang sa YouTube channel, huwag nyo sanang kalimutan po mag-subscribe at i-follow nyo rin po ako sa aking Facebook. I-upload ko rin po sa Facebook to. Please paki-follow po ako at pa-subscribe, paki-share sa inyong mga kakilala na gustong bumili at pa-react na rin po. Ayan. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.